Inaprubahan ng Senado ang resolusyong humihiling sa International Criminal Court na isailalim na lang sa house arrest si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero babala ng isang abogado, imbis na papagbigyan, baka lalong hindi pauwiin si Duterte. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Higit 6 na buwan nang nakakulong sa International Criminal Court Detention Facility sa The Hague, Netherlands si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para yan sa inaharap niyang kasong crimes against humanity, bunsod na madugang drug war sa ilalim ng kanyang administrasyon. Kahapon nagbotohan sa Senado para sa resolusyong humihiling sa ICC na ipa-house arrest na lamang ang dating Pangulo for humanitarian treatment. Humanitarian ay walang pakialam sa feelings ng mga posibleng biktima. Kasi ang hustisya po ay bulag, ay nakatakip po yung mata para nga walang makita. Para kay Senator Bato de la Rosa, parang ama na raw niya si Duterte at dama raw niya ang pagnanais ng dating Pangulo na makauwi. Ang gusto niyang iparating sa akin, Bato, pauwiin mo na ako sa Davao para makakain ako ng munggo. Makakain ako ng inuuna na isda. Ako'y nakikiusap na sana isang tabi muna natin ang politika at ating paghariin sa ating puso ang ating pagiging Pilipino. Dagdag pa ni Senator Bongo, nakakabahala na mag-isa si Duterte sa kulungan. Baka raw nakalilimutan pa ang 27 gamot na iniinom niya araw-araw. Ang nakakatakot lang po ngayon, wala po siyang matatawagan, wala siyang masasabihan. At kilala ko po si Tatay Digong. Siya na mismo parang pagod na rin po siya. Pero giit ng ilang pangsumusuporta, hindi raw ibig sabihin ng resolusyon ay malilinis na agad ang pangalan ni Duterte. Hinihiling ko sa aking mga kasamahan bilang mga senador ng sambayan ng Pilipino. Kasama na rin ang ating mga kasamahan na sila Senator Risa, Senator Kiko, Senator Bam, na pairalin natin ang pag-unawa. Sa kabila niyan, hindi nagpadala ang ilan sa mga binanggit ni Senator Jinggoy Estrada. Tila ba'y isa na naman itong patunay na ang batas ay marahas sa karaniwang Pilipino, pero malambot sa iilang may kapangyarihan. Kapag ordinaryong lolo ang inakusahan ng nagnakaw, pwedeng kulong agad at di makapagpiyansa. Pero dito, gobyerno mismo ang lumalaban para bigyan ng house arrest ang isang taong akusado ng mga napakamabigat na krimen. May basehan din yung daing at yung dalamhati at yung masasaktan na libo-libo nating mga kababayan na pinatay. Saan tayo? Humanitarian consideration o sa mga daing ng hinihiling ang hustisya? Sina Senate President Tito Soto at Senator Raffy Tulfo naman parehong nag-abstain. I am supportive of any efforts to bring comfort to PRRD. However, my choice or decision in my conscience might even help in further dividing the nation. Therefore, I register an abstention. It should be proven na meron po siyang sakit. Then, if it's true, I'll cast my vote as yes. Pero without proof na yun nga talaga ang totoong pangyari, then I will abstain. Sa huli, 15 ang pumabor sa resolusyon at 3 ang tumutol. Pero hindi naman nabanggit sa resolusyon kung saang bansa posibleng i-house arrest si Duterte. Babala naman ni ICC Assistant to Counsel Cristina Conti, posibleng mag-backfire ang resolusyon. Baka raw isipin ng ICC na panghimasok ito. Bukod dyan, magiging pruweba ang ginawa ng mga senador sa lawak ng impluwensya ng mga Duterte sa bansa, kaya mas lalong hindi raw pwedeng basta-basang pauwiin ang dating Pangulo. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.